Ayun, panibagong araw na naman tayo. Meron na naman tayong aayusan ng computer. And then meron tayong dalang unit na dadalhin natin sa store para ma-burn test. Ang issue kasi ng unit, yung RAM niya biglang hindi babasahin. Pagka matagal mo nang hindi nagagamit, pag ginamit po, babasahin na naman. So, expected natin ang sira doon yung memory. Kaso wala tayong spare na memory na DDR4 pang test. So, ayan, nandito na tayo sa supplier. So, dito matetest natin kung ano ba talaga yung sira kasi kompleto dito ng mga pyesa. Sa pagkakataon na to, walang technician dito sa store. Si ma'am, ito yung may-ari. Siya yung nagbebenta lang, hindi siya prepare na mag-test ng mga unit. Kaya pinakasuhan niya ako na ako na daw bahala mag-test. Bibigyan niya na lang sa akin kung ano yung mga kailangan kong mga pyesa. So dito nga pala nakapagsalpak na tayo ng ibang memory dun sa unit ng customer, pero hindi pa rin siya nagdi-display at ang ipina-flash pa rin niya dun sa LED DRAM. So yung hindi problema yung memory. Kaya ang gawin natin, i-try natin yung memory ng customer dun sa unit ng supplier. At makikita nyo gumana. Ibig sabihin, hindi sa memory yung problema, kundi nandito na sa main. Ito yung process ng customer. So, ito yung hindi gumana. Ito yung board niya, yung memory. Pinalitan ng ibang proxy, gumana. So, ito, trinay dito sa kabilang board. Ayaw gumana. So, binalik ko yung proxy ng customer. After masalpa na ibang proxy, gumana yung kanya. So pag ganito nga pala na situation, mahirap i-declare agad sa client na goods na yung unit kasi pwedeng bumalik ulit sa dati. So ang mangyayari niyan, magpapabalik-balik tayo. Kaya i-burn test na lang muna natin ng matagal, and pansamantala meron tayong unit na ihahatid sa isa pang client. Bali yung client, bumili siya ng brand new na unit pero hindi lahat. Yung mga main parts lang, yung board, yung proxy, yung RAM, at saka yung case. Kasi yung kanya, yung board, proxy, RAM niya, sira na. And then yung case, sira na din. Tsaka bukod sa sira na, luma na din. AMD A4. So ito na yung itsura niya after natin ma-assemble yung unit. So kailangan naman natin dito, i-back up yung mga files and then mag-install ng bagong Windows. Pero syempre, dapat tingnan muna natin yung SSD ni client kung good pa yung health bago tayo mag-install ng Windows. Bali dito makikita nyo yung mga files kinakopy na natin. So nasa 50 gig yung files ni client kaya medyo maghihintay din tayo. Pagdating naman sa health ng SSD, makita natin okay pa yung health niya, 100%. So wala tayong magiging problema dyan. Ang gagawin lang natin, buburahin natin yung Windows and then mag-i-install tayo ng bago. After ng installation ng Windows, ang gagawin natin, ibabalik natin yung files ng client and then kukumpletuhin natin yung drivers, pati yung mga apps na kailangan niya para as in gagamitin niya na lang talaga.